gustong ipakita ng Panginoon sa atin na yung good news hindi lang para sa mga matataas. Yung gospel hindi lamang para sa mga kilala at sa mga sikat. Bumababa ito sa pinakamababa. Dun sa mas ramdam. Dun sa mas ramdam ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang title po ng mensahe natin ay Gifts for the King. What should you bring? Kung kayo ay maghahandog sa may birthday, at itong may birthday ay hindi lang basta-basta birthday. Ang may birthday ay yung tagapagligtas natin. Ang may birthday ay yung nagsakripisyo ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang may birthday, ang sineselebrate natin ay yung taong talagang nagkatawang tao, nagsakripisyo, naghirap, para iligtas tayo. Anong regalo ba ang dararapat para sa Kanya? Yan po ang susubukan nating sagutin. At mag-uumpisa po tayo sa mga famous characters in Christmas story. Kilala nyo ba kung sino sila? Nag-recite si Melchor, Gaspar, at Baltasar. Wala ho sila sa Bible. Pakisabi po sa kung sinong nagturo sa inyo na wala pong pangalan ang three kings. Unang-una. Pangalawa, hindi sila three kings. Hindi sila three wise men. Wala hong sinabi sa Bible kung ilan sila. Sila po ay mga magi o mga wise men, mga astronomers. Dalubhasa po, pag tumingala sila sa mga bituin, nakikita nila ang panahon, nakikita nila ang mga pangako, nakikita nila ang mga senyales. Espesyalista po sila. At kung itatama natin ang litrato, para ho silang mga ganito. Ano po ang nangyari? Tingnan nyo sa Matthew chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, Magi from the east arrived in Jerusalem saying, hinahanap nila, where is he who has been born King of the Jews? Nasaan siya? Yung sinasabing hari ng mga Hudyo. For we saw his star in the east and have come to worship him. Nakita namin yung star. Dahil ikaw, bro. Di ba? Nakita namin yung star. Ayan na, eto na daw yung star. So pumunta sila sa Jerusalem, nakausap nila si Herod. Si Herod ngayon nangangamba kasi siya yung hari eh. Ngayon sinasabi ninyo, pinanganak ang hari sa Jerusalem? Paano na ako? Matatanggal ba ako sa pwesto? So panic din po si Lolo Herod, no? Ano nangyari? Sabi po sa verses 7 to 8, Herod secretly called the Magi and determined from them the exact time the star appeared. And he sent them to Bethlehem. Bakit? Dahil nung kinausap po niya yung mga priests, sinabi sa kanya ng mga priests na na-prophesy na ang king ng Israel ay ipapanganak sa Bethlehem. O Bethlehem Ephrata, napakaliit mong bayan pero sa iyo magmumula ang hari na maghahari ng sanlibutan. So alam niyang taga Bethlehem. At sa Bethlehem nga po pinanganak si Jesus. So he sent the Magi to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. Hanapin niyo ang bata. And when you have found him, report to me so that I too may come and worship him. Napakabait ni Herod, no? Pero masamang tao po itong si Herod. Si Herod po ang hari ng Jerusalem, ng Israel during that time, na nagpapatay ng sandamukal na mga bata nung hindi niya nahanap si Jesus Christ. Pinapatay po niya lahat ng mga batang kaedad ni Jesus. Kasi hindi niya nakita. Bakit hindi niya nakita? Mamaya pag-uusapan ho natin yan. So ano hong ginawa ng mga Magi? Ano munang sinusundan ng Magi? Ang star ng Pasko. Ano hong ginawa ng wise men or ng Magi? After coming into the house, hindi ho sila dumating sa manger. Wag ho kayong maniniwala sa mga Belen.
Dahil sa Belen po, nandun yung wise men o three kings, nandun yung shepherd, nandun si Maria, si Joseph, si baby Jesus na andun. Halo-halo na. Hindi ho sila sabay-sabay. Ang mga wise men po ay dumating, dumalaw kay Jesus nang nasa loob na sila ng bahay. So sinong nakakita kay Jesus sa sabsaban? Mamaya abangan ninyo. After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worshipped Him. Alam ng mga wise men kung sino yung pinupuntahan nila at winership nila kaagad. At ano yung pag-worship nila? They opened their treasures and they presented to Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito pong tatlong gifts na to ang nagbigay sa atin ng kaalaman o nung sa ibang tao na baka tatlo ang wise men. Three kings, Melchor, Gaspar, at Baltasar. Pinangalanan pa. Pero wala ho silang pangalan, hindi sila tatlo, pero yung bitbit nilang regalo ay tatlo. Mga regalo ng ginto, insenso, at myrrh. Ang ginto po ay regalo para sa isang hari. Ang frankincense po ay regalo para sa isang priest o pari. Ang myrrh po ay regalo para sa taong mamamatay. Dahil ito po ay ginagamit pang imbalsamo, pampabango sa bangkay. Bakit sa lahat ng pwedeng iregalo, pwede bang magregalo ng diaper, lampin, tsupon, o kung anuman? Bakit ang ireregalo nila ay ginto, frankincense, at myrrh? Dahil ang three kings, ang magi po, ang wise men, alam din nila kung bakit naparito si Jesus Christ. Naparito po si Jesus Christ hindi lamang para i-welcome sa Pasko, kundi para alalahanin din natin yung kanyang sakripisyo pagdating ng mahal na araw kung saan siya po ay ipapakot mamamatay sa krus. Yun ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. At kaya ho nila wini-worship si Jesus kahit siya'y bata pa. So tatlong punto po ang pag-uusapan natin. Unang-unang regalong pwede nating ihandog kay Kristo ngayong Pasko ay humility, pagpapakumbaba. Humility is golden. Pangalawa po, gratitude, pagpapasalamat. Gratitude is worship. Ang ikatlo po ay obedience, pagsunod. Obedience is sacrifice. Dito muna tayo sa humility. Bakit mahalaga sa Diyos ang humility? Tingnan niyo po ang Deuteronomy 8 verse 2. Sabi po ito ni Moses, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you." Biruin po ninyo, galing sa Egypt, hindi muna sila dumiretso sa promised land. Naghirap muna sila sa wilderness, paikot-ikot sila doon. Hindi nila alam kung kailan sila makakarating sa promised land. Bakit ginawa sa kanila yon? To humble them and to test them. Yung original na salita po ng humble, talagang ibababa ka, papahirapan ka, para subukan kung totoo yung laman ng puso mo. Si Lord lang ang kailangan nila. So they were being humbled and tested in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. Old Testament po yan. Pagdating nyo po ng New Testament, sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 1:26-29, hindi lahat kayo ay matalino in human standards. Not many were influential. Diba? O parang tayo po dito yan sa 3 p.m. Hindi naman tayo lahat kasing talino ng mga matatalino o kasing influential ng mga politiko at artista. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise, so that no one may boast before Him. Napakatindi po ng pagpili ng Panginoon sa mga taong nasa ibaba. Kasi yung mga taong nasa ibaba, walang pwedeng ipagyabang. Kaya yung mayayabang, sabi po sa scripture, ibinababa ng Panginoon. Hinahayaan niyang mahumble yung mga proud. Diba? Para doon sa puntong yon, malalaman nila, Lord, wala akong pwedeng ipagmalaki. Sa'yo lang ako dapat sumasandal. So ganun kahalaga po ang humility. Ngayon, tingnan natin. Kasunod nito, sabi dito, no one may boast before Him. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. Kay Lord tayo. Kay Lord naka-charge yung ating confidence.
Isa po sa mga pinaka-humble na characters sa birth ni Jesus Christ ay yung mga pastol. Pastol, hindi pastor. Although, parehas lang po sila, no? Yung mga pastol po, sila ay mga shepherds. Shepherds. Bakit? Bakit sila mahalaga? Magbabacktrack po tayo. Okay? Sila Magi, pinanganak na si Jesus. Ito, ipapanganak pa lang. So, masasaktuhan nila. Ano pong nangyari? Luke chapter 2, sabi po sa verse 8 and 9, in the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. May nagpakitang anghel sa kanila. Anghel sa lupa. hindi anghel sa lupa. Talagang anghel nagpakita sa kanila. No? Pagkakita nila, natakot po sila. Pero anong sabi ng angel? The angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news. Good news po is Euangelio. I bring you good news of great joy which will be for all the people. Dahil para sa lahat ng tao ito. For today in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. Hindi ko po alam kung kayo ay natutuwa pag binabasa niyo po ito. Pero habang nagpe-prepare po ako, buti na lang naiiyak po ako pag binabasa ko ito. Bakit? Dahil alam ko kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng magtatanggal sa akin sa kasalanan. Kailangan ko ng magtatanggal sa akin sa kalugmukan ko. At kailangan ko si Jesus. Para sabihin ng mga anghel na pinanganak yung tagapagligtas, a Savior who is Christ the Lord. Napakasarap sa puso. Na ililigtas. Imagine mo, ililigtas ka ni Lord. Di ba ako na-imagine ko, sino ba ako? Sino ba ako? Ba't ako ililigtas? Pero ito binigay niya si Jesus Christ, oh. This will be a sign for you. You will find the baby wrapped in cloths and what? Lying in a manger, sabsaban. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao. Yun. Nasa sabsaban, nasa manger. Tapos bigla pong nagpakita ang mga anghel. Sandamakmak na anghel po silang nagpakita at nag-awitan. At sabi po nila, joy to the world. Hindi naman yun yung kanta nila. Ito yung sabi nila, glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Na-excite po yung mga shepherds. Takbo po sila doon. At nung nakita nilang totoo na si Maria po ay nanganak at nandun sa sabsaban yung kanyang anak na tagapagligtas, ano pong nangyari sa mga shepherd? The shepherds went back glorifying and praising God. Nakikita nyo, pag na-encounter natin ang Panginoong Hesukristo, hindi nyo mapipigilan ang sarili ninyo na mag-glorify at mag-praise kay God. Nakita nyo yung praise and worship natin kanina? Bakit ang sarap-sarap mag-worship sa Panginoon? Bakit ang sarap-sarap mag-worship sa Panginoon? Dahil Christmas? Hindi eh. Kasi kapag alam mo kung sino siya at kung anong ginawa niya at kung sino ka at kung anong ginawa mo, nakakahiya. Di ba? Kaya mapapa-worship ka talaga sa Kanya, Lord, thank you Salamat po, minahal niyo ko. Salamat po, pinili niyo akong mahalin. You will glorify and praise God. Meron pa hong mga ibang karakter tayong pag-uusapan. Tulad ni Zacharias, isa pong priest. No? Ang sabi dito, he had a wife from the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. So siya po ay isang Levite dahil nasa lahi po siya ni Aaron. They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments. Matino naman sila. Maayos naman ang buhay nila. Sumusunod naman sila kay God. Pero ano nangyari? They had no child. Because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. Hindi ho sila magkaanak. Wala ho silang anak. At tumanda na ho silang walang anak. Hindi pa ho kami nagkakaanak nung asawa ko, pero sana hindi pa ho kami tumanda. Gusto pa po namin magkaanak. Pero ito po, sila po tumanda na, walang anak.
si Elizabeth at si Zacarias. Pero isang araw, kinausap si Zacarias ng isang angel. Sabi sa kanya, "Do not be afraid, Zacarias, for your petition has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will give him the name John." Nauna pong ipanganak si John. Kilala niyo si John. Hindi siya si Gospel of John. Ito po si John the Baptist. "You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine or liquor." Hindi siya magiging lasinggero. Naku, gusto ng lahat ng magulang, di ba? Sana hindi uminom ang anak ko. Ito, sinabi ng anghel, hindi iinom ang anak mo. "And he will be filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb." Nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya, filled na siya with the Holy Spirit. Hindi pa ho nagsisimba yan, ha? Filled na with the Holy Spirit. So, napakasaya po. Ano nangyari? "He will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God. It is He who will go as a forerunner before Him in the spirit and power of Elijah." Si John the Baptist po ang pinangakong magiging herald or tagapagbunyag ng kapanganakan at pag-exist ni Jesus Christ. To turn the hearts of the fathers back to their children, disobedient to the attitude of the righteous, so as to make ready a people prepared for the Lord. Biruin mo, sabihin sa'yo, ilang taon ka nang walang anak, matanda ka na. Pero ngayon magkakaanak ka at ito ang magiging role ng anak mo. Anong magiging reaction po ninyo kung kayo po si Zacarias? Sasabihin niyo, "Bakit ngayon lang?" "Bakit ngayon ka lang? Matanda na ako eh." Hindi ho. Tingnan niyo sinabi. His father Zacarias was filled with the Holy Spirit and prophesied. Nag-worship kay Lord. "Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited us and accomplished redemption for His people, has raised up a horn of salvation for us in the house of David His servant, as He spoke by the mouth of His prophets from of old." Ibig sabihin, base sa mga sinabi noong mga propeta noon, salvation from our enemies, from the hand of all who hate us, to shine upon those who sit in the darkness and shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Sinasabi ho niya kung anong gagawin ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit hindi siya yung manganganak para kay Jesus, si John the Baptist pa lang ang pinapangako sa kanya. Ibang joy na yung nararamdaman niya. After these days, Elizabeth, his wife, became pregnant. She kept herself in seclusion for 5 months, saying, "This is the way the Lord has dealt with me in the days when He looked with favor upon me to take away my disgrace among men." Biruin mo, si Elizabeth din po, masyadong matagal niya pong kinakarga sa kanyang sarili na hindi siya magkakaanak. Pero nabuntis siya ngayon at meron siyang ipapanganak. So may bit-bit na bit-bit po. Imagine niyo, bit-bit ni Elizabeth, si John the Baptist. Okay? Habang nangyayari po ito kay Elizabeth at kay Zacarias, ano pong nangyari? Mayroon pong kamag-anak si Elizabeth. Ano kayang pangalan niya? Tingnan natin. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth. Alam niyo kung ano Nazareth, di ba? To a virgin engaged to a man whose name was Joseph. Isang birhen na engaged sa isang lalaking nagngangalang Joseph. Ibig sabihin po, pinaplano na silang ipakasal, pero engaged pa lang sila. Sa kultura nila, mahaba po ang engagement. Kumbaga, sasabihin ng lalaki sa magulang mo, "Papakasalan ko po yung anak nyo, ha? Okay, sige, magpapalitan tayo ng mga ari-arian, etc., etc. Engaged na kayo. Pero hindi pa kayo magpapakasal. Ganun po ang estado of the descendants of David. And the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Gulat na gulat si Maria. "Greetings, favored one, the Lord is with you." Una, siguro sa isip ko, nakakagulat nga naman yung sinabi. Pero parang mas nakakagulat na may kausap kang anghel. Di ba? Parang, sino ka? Saan ka galing? She was very perplexed at this statement and kept pondering what kind of salutation this was. The angel said to her, sabi ho sa kanya, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Ano ba po si Jesus? He will be great and will be called the Son of the Most High, or the Son of God. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Hindi matatapos yung kanyang paghahari. Ganong kaganda, ganong kagaling, ganong ka-magnificent yung pangako sa kanya. No? So, paano po nag-react si Maria dito? Sabi po ni Maria, how can this be? Since I am a virgin, paano ho ako magbubuntis? Hindi pa nga ho ako kinakasal. Engaged pa lang po ako, hindi ko pa ho kasama si Joseph. Sabi po nung anghel, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. For nothing will be impossible with God. Ang sa isip po ni Maria, paano po mangyayari yan? Hindi pa nga ho kami nagsasama ni Joseph. Sabi nung angel sa kanya, tingnan mo yung kamag-anak mo si Elizabeth, matanda na yun, di ba? O, buntis. Maniwala ka sa akin, mangyayari yan. Parang casual lang, no? Parang ganun po yung nangyari. Maniwala ka sa akin. Nangyari nga kay Elizabeth Mangyayari din to sa'yo. So, ano ho ang reaksyon ni Maria? Mary said, behold, the bondslave of the Lord. May it be done to me according to your word. Ano pong nangyari? Now at this time, Mary arose and went in a hurry to the hill country, to the city of Judah, and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. Nagtago na ho siya. Pumunta na ho siya sa kanyang tiyahing si Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Ano hong sinabi ni Elizabeth kay Maria? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me? Ibig sabihin talagang ginalang po si Maria. Behold, when the sound of your greeting reached my ears, the baby leaped in my womb for joy. Si John po ang naunang ilabas. And even John was an example of humility. Sabi dito, he is clothed with camel's hair, wore a leather belt around his waist, diet was locusts and wild honey, and he was preaching and saying, after me one is coming, who is mightier than I, and I am not fit to stoop down and untie the thong of his sandals. Bakit? Maraming tagasunod si John the Baptist. Marami hong nagpapabaptize kay John the Baptist dahil napakagaling niya. Tinatawag niya ang lahat, magsisi kayo sa kasalanan ninyo. So yung lahat ng tao po lumalapit sa kanya. Anong sinasabi niya? Wag ako. Pagkatapos ko may darating pa, mightier than I am not fit to stoop down, hindi ko siya pwedeng tanggalan ng sapatos dahil iba siya. I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Imagine ninyo, with the honor that He has, He still honored Jesus. That is humility. Lahat ng karakter sa kwento ni Jesus, humble. Lahat ng karakter sa kwento ni Jesus, nag-give way kay Jesus Christ. Magpunta na tayo, second point natin, gratitude is worship. Mabilis na lamang po ito. Papakita po natin ang worship na ginawa nung mga taong nakakita kay Jesus. Katulad po ni Simeon. Si Simeon po is a man who was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Malaki na po si Jesus nito, bata na po siya nito, no? So, nabibitbit na po si Jesus, dinala na po siya sa templo, wala na po si Herod, patay na po. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. So, sinabi na sa kanya ng Holy Spirit, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Savior. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Messiah. And He came in the Spirit into the temple. And when the parents, Joseph and Mary, brought the child Jesus to carry out for Him in the custom of the law, then He took Him into His arms and blessed God. Mismong siya, kinuha niya si baby Jesus.
Tapos anong ginawa po ni Simeon? Simeon broke out into a song of worship. Now, Lord, you are releasing your bondservant to depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation. Ang kaligtasan mo ay narito sa batang ito, which you have prepared in the presence of all peoples, a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. Hindi lamang si Simeon. Meron pang isa, si Prophetess Anna. Si Ana po ay nasa templo lamang kasi byuda na po siya from the tribe of Asher. She was advanced in years, had lived with her husband, 7 taon silang kasal, tapos namatay yung asawa niya. So matagal na ho siyang byuda. Widow to the age of 84. Tumanda na ho siyang naglilingkod sa templo. She never left the temple serving night and day. At that very moment, she came up and began giving thanks to God. Nung nakita niya si Jesus Christ, nagsimula siyang mag-worship, nagsimula siyang mag-thank you kay God, and continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem. Nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon kasi nakita nila yung Savior. Gratitude produces deep abiding joy because we know that God is working on us, even through the difficulties. Kaya magpapasalamat ka, Lord, thank you na matyaga ka sa akin na alam ko hindi ako perpekto, alam ko marami akong pagkakamali, pero thank you, Lord, sinatyaga mo ko. Thank you, Lord, na nandito si Jesus Christ, kasi kung hindi, isusuka mo ko palabas ng simbahan mo. But thank you for Jesus. Thank you for salvation. Thank you for the gift of love and peace and joy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dapat ganun ho tayo. Kaya pag nagpe-praise and worship kayo at di kayo naiiyak, mako-check nyo po ang puso ninyo. Kasi ang praise and worship po natin hindi para sa tao, para sa Diyos. At kung kayo'y tunay na nagpapasalamat sa Kanya, ibigay nyo yung worship. Ibigay nyo yung worship na para sa Kanya. We need to be grateful for Christmas. We need to be grateful for the gift of Christ. The last point is obedience. And obedience is sacrifice. Pinakamahirap sa lahat ay yung matutong sumunod. Kaya nga ho, si God, nung tinuturuan niya yung mga Israelita, ang dami niyang utos. Bakit? Kasi para malaman kung loyal sila kay God, susunod sila. Obedience is a mark of love. When we obey God, we show that we love God. Obedience to God is love unto God. And obedience is sacrifice. Sa kwento ng Pasko, marami rin pong kwento ng pagsunod. Sabi po ni Samuel, behold, to obey is better than sacrifice. Karamihan ho sa atin, maraming binibigay, maraming hinuhulog, pero hindi sumusunod. Hindi naman ho sa pagbibigay sinusukat ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sinusukat ho yun sa kung sinusunod ba natin siya. Isinasabuhay ba natin yung mga naririnig natin dito at nakikita ba yun sa buhay natin? Nakikita ba yun sa buhay ninyo? Nakikita ba ng mga kamag-anak ninyo, ay grabe, Christian talaga siya. Kasi damang-dama ko siya, kitang-kita ko siya. Nararamdaman ba ng mga kaopisina nyo yan? Christian ka ba? Oo, Christian siya. Lagi siya nagpe-pray bago kumain. Oh, di ba? Yung mga ganun nakikita ba sa inyo? To obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Isa po sa pinaka-favorite ko na character sa Christmas story ay walang iba kundi ang tatay ni Jesus, si Joseph. Tingnan niyo po, Matthew chapter 1:19. Joseph, her husband, being a righteous man, nung nalaman niyang magbubuntis yung kanyang papakasalang si Maria, not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. Hihiwalayan na niya si Maria. Alam niyo kung bakit? Dahil pag nalaman ng mga taong buntis si Maria at hindi niya yun anak, kukutsain siya ng mga tao. Sinong nakabuntis doon sa mapapangasawa mo? Nare-realize niyo yung dilemma niya? Kaya binalak niya, hihiwalayan na lang niya. Papaglayuin na lang nila silang dalawa. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, anong sinabi?
Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Sinabihan na siya, wag mong iluwa si Mary. Dahil yung anak na pinagbubuntis ni Mary ay hindi sa sundalo, hindi sa kahit sino, ito ay anak ng Diyos. She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Anong nangyari po? Sumunod. No? Sabi dito, all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child, shall bear a son, they shall call his name Emmanuel, God with us. Kaya ho natin sinasabing, Emmanuel, God is with us. Hindi ko lang alam yung tono. Yun yung ibig sabihin ng Emmanuel. Kasama na natin si God ngayon. Joseph awoke from his sleep, at dahil yun ang sinabi sa kanya, sumunod siya. Did as the angel of the Lord commanded him, took Mary as his wife, kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. Napakamasunurin po ni Joseph. Alam niyo kung bakit? Nung pinanganak po si Jesus sa Bethlehem, nagkaroon ng warning sa Matthew chapter 2. Sabi, an angel of the Lord appeared to Joseph in the dream. Sabi, get up, bumangon na kayo dyan. Take up the child and his mother, lumayo kayo, pumunta kayo sa Egypt. Bakit? Remain there until I tell you, for Herod is going to search for the child to destroy him. So paggising ni Joseph, sumunod agad. He took his child and took Mary and went there and left for Egypt while it was still night. Ibig sabihin, nung narinig niya yung sinabi ng anghel, gising siya agad. Hindi lang yun. Di nasa Egypt na po sila. Tapos na, namatay na si Herod. When Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Na naginip na naman si Joseph. Sinabi sa kanya, get up, take the child and his mother and go into the land of Israel. For those who sought the child's life are dead. Gising agad si Joseph, took the child, punta agad sila ng Israel. Hindi siya nakipag-usap sa angel. Ay, alam mo, gusto namin tumira sa pyramid. Di ba? Gusto namin dito sa Egypt kasi marami ditong mga camels at kung ano-ano pa. Hindi siya nakipag-bargain. Kung anong sinabi ni God, sunod siya. Yung pagsunod po ni Joseph, ni Mary, ng mga pastol, ng mga wise men, higit sa kanilang lahat, may isang nagpakita ng tunay na obedience. Sino yon? Si Jesus Christ. Bakit? Christ Jesus, sabi ni Apostle Paul, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sumunod si Jesus, simula pagkapanganak niya hanggang sa huling hininga ng buhay niya. It was a life of obedience to God. And that is our Savior. Tandaan po ninyo, nanghihingi tayo ng handog, magdadala tayo ng handog kay Jesus. Ginto, frankincense, myrrh. Anong handog nyo kay Jesus? Ito ba ay humility? Ito ba ay gratitude? Ito ba ay obedience? Ang gifts natin para sa ating hari, humility. When we are humble, it leads to gratitude. Dahil lahat ng bagay pagpapasalamat mo. Kung hindi ka nagmamataas kay Lord, kahit yung katiting na 13th month mo, magte-thank you ka kay Lord. Buti nga, meron eh. Yung iba nga walang sweldo eh. Di ba? Gratitude. Pag mapagpasalamat ka sa Panginoon at talagang sinasabi mo, Lord, this is all from you, blessing ito lahat sa iyo. Pag ganun ka mag-worship kay God, malamang susunod ka. And that is the best gift that we can ever give. That we follow Jesus. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang Pasko at ang akin pong wish ay hindi buburahin si Kristo sa inyong mga celebration. Hindi nyo ho magagawa yun kung ang buhay ninyo ay hindi nakasuko kay Kristo.
So bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayong hapong ito. Kung meron po ditong hindi pa nakasuko kay Kristo, kung meron ho sa inyo na hindi pa talaga nagsabi kay Jesus na, Jesus, I will follow you for the rest of my life. Jesus, I will give my life to you. Jesus, I will live this life for you. Today is the day that you will give Jesus the greatest gift of all. Yung iyong buhay na ipagkakatiwala mo sa Kanya. Let us close our eyes and bow our heads and let us pray. Heavenly Father, gracious Son, and ever-present Holy Spirit, we thank you, and we thank you with all our hearts, minds, and souls, Panginoon. Because this Christmas, we know that the true meaning of Christmas is not about the festivities. It's not about the parties. Hindi ito tungkol sa handaan at sa lechon. Ang Pasko po ay tungkol sa kung ano ang binigay mo sa amin. And you gave us your one and only Son, Jesus Christ. Kaya sa mga tao ngayong nakapikit at nakayukot nagdarasal, kung hindi pa ho kayo nakasuko sa Kanya ngayon, you can come to Him in prayer. I want to pray for you. So kung hindi nyo pa ho nasuko ang inyong buhay sa Kanya, pwede nyo bang itaas ang inyong kamay? I want to pray for you. Sige po. Itaas nyo po yung kamay nyo para mapag-pray po kayo. At kayo rin po magpe-pray sa inyong puso. Today will mark the day that you will receive the greatest gift of all. At ngayong araw na ito, binibigay mo rin ang greatest gift na pwede mong ibigay. Ang buhay mo, kikocommit mo kay Kristo. We see those hands. Lord, you see the hands that are raised today. And I pray, Lord God, that they will encounter the grace of Jesus Christ today, that it will bring them to repentance, that they will admit in themselves, I am a sinner, God, and I need grace. And I look to Jesus, my Lord and Savior, and I put in Him my faith. I give Him my heart. I entrust Him my life. Jesus, I thank you. Thank you for being the best gift that I've ever received this Christmas. Panginoon, maraming salamat na binibigyan niyo po ang mga taong ito ng pagkakataong makilala ka. At ang aming dasal sa lahat ng Kristiyanong nakikinig ngayon, na mabitbit namin ang iyong pangalan ngayong season na ito. At makita ng aming mga kamag-anak, kaibigan, at ng iba pa naming makakasalamuha ang tunay na kaligayahan ng Pasko is that when they declare joy to the world, the Lord has come and He will come again. We worship you, we thank you in Jesus' name. Amen and amen.